Direktang humingi ng tulong si Donald Trump sa China para tapusin ang digmaan laban sa Iran o magpapatuloy siyang magkunwaring kaya niya itong lutasin mag-isa. At paano makakatulong ang Sina kay Donald Trump sa usaping ito? Ito ang pinakamahalagang tanong sa araw na ito. Dahil habang lahat ay pinag-uusapan ang kalakalan at Taiwan, ang tunay na nakataya sa summit ni Donald Trump at Xi Jinping ay ang Iran. At dito mismo, may pinakamalakas na impluensya ang Beijing sa Washington. At siguradong gagamitin ito ni Xi Jinping sa iba pang mga usapin. Sa episode na ito, pag-uusapan natin paano matutulungan ng China si Donald Trump tapusin ang digmaan sa Iran at ano ang hihingi nito bilang kapalit. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Malaki itong tulong sa pagkalat ng content sa YouTube. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Sige, simulan natin sa pinakamainit na tanong, langis. Ang futures ng langis na Brent ay papalapit na sa $110 kada bariles. Sa kipot ng Hormuz, karaniwang dumaraan ang halos 20% ng supply ng langis at gas sa mundo. Simula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan, na-block o nilimitahan ng operasyon ng kipot. May mga 1,600 barkong nakapila ngayon. Ibig sabihin nito ay patuloy na mataas ang presyo ng langis at apektado na ang lahat, ang Estados Unidos, Europa at Asia, kasama na rin ang Sina. At dito nagsisimula ang pangunahing kwento. Ang China ang pinakamalaking consumer ng langis ng Iran. Bago ang sigalot, halos 20% ng global oil at gas supply ay dumadaan sa kipot ng Hormuz, kung saan malaking bahagi nito ay papunta sa China. Noong nakaraang linggo, tinanggap ng Beijing si Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran. Kinumpirma ni Wang Yi, pangunahing diplomat ng China, ang estratehikong pakikipagtulungan ng dalawang bansa at nanawagan sa Tehran na lutasin ang issue sa diplomasya. Typical ang posisyon ng China. Pinapayuhan ng Iran na magpakalma pero hindi pinuputol ang ugnayan at patuloy bumibili ng langis mula sa Iran. Bago lumipad sa Beijing, may sinabi si Trump, CP, "Hindi ko iniisip na kailangan natin ng tulong tungkol sa Iran. Mananalo tayo, mapayapa man o hindi." Dagdag niya, sa Beijing ay magkakaroon ng mahabang pag-uusap ukol sa Iran. Ibig sabihin, itinatanggi niyang kailangan niya ng tulong pero pupunta rin agad sa Beijing para humingi nito. Ito ay isang kilalang diplomatikong taktika. Huwag mong aaminin na pumunta ka dahil may kailangan ka. Kaya naman, wala talagang anumang kontradiksyon dito. Pag-usapan natin, ano ang magagawa ng China? Paano siya makakatulong kay Donald Trump tapusin ang digmaan sa Iran? May ilang opisyal sa US na naniniwalang papasok si Trump sa pagpupulong kung saan si Xi Jinping ang may kalamangan. Narito ang mga pangunahing alas ng Beijing. Una, itigil o bawasan ang pagbili ng langis mula sa Iran na mag-aalis sa Tehran ng isang kritikal na pinagkukunan ng kita. Magagawa ba ito ng Sina? Madali lang, dahil ang China ay may estratehikong reserba ng langis na sapat para sa hindi bababa sa kalahating taon kahit walang inaangkat na langis. Ibig sabihin, naghanda na sila para dito. Pangalawa, direktang mag-pressure sa pamunuan ng Iran gamit ang diplomatikong channel. Kaya ba nila? Kaya nila. Pangatlo, maging tagapamagitan sa negosasyon para mapanatili ng magkabilang panig ang danggal. Sa Washington, nanawagan na alisin ang Pakistan bilang tagapamagitan sa negosasyon sa Iran dahil tuso ang kanilang laro. Parang suportado ng Pakistan ang pagtatapos ng digmaan, pero palihim silang nakipagkasundo sa Iran ukol sa supply ng liquefied natural gas mula Qatar, lingid sa Amerika. Sa totoo, hindi obligadong gawin ng China ang mga nabanggit at hindi ito pabor sa kanilang interes. Hindi rin nila ito gagawin ng libre, kaya ang tanong, ano ang hihingin ng Beijing kapalit? Ang una at pinakamasakit, Taiwan ang hihingin mula sa Washington. Ang mga pangamba sa Washington na maaring magbigay ng anumang komento si Trump o pumayag sa pagbabago ng wika tungkol sa status quo ay ngayon ay makatotohanan. Kahit malabong pagluluwag ng retorika tungkol sa Taiwan ay malaking konsesyon. 2 linggo lang ang nakalipas, isinulat ng Bloomberg na takot ang Taiwan na mapasama sa agenda ng Trump-Xi Summit. Nag-alala ang Taipei na baka mangako si Trump kay Xi Jinping kapalit ng tulong sa Iran.
Ang ikalawang hinihingi ng Beijing ay ang pagtanggal o pagpapaluwag ng mga export restriction sa semiconductors mula sa Estados Unidos ng Amerika. Ito pa rin ang kwento ukol sa chips. Gusto ng Beijing na luwagan ng Amerika ang export limit sa kagamitan ng paggawa ng microchips at advanced semiconductors. Para sa Sina, usaping pang-existential ito, technological na soberanya. Kapag inalis ng Estados Unidos ang ilang limitasyon, magkakaroon ng estratehiya ang Beijing. Teknolohikal na kalamangan sa karera para sa dominasyon sa artificial intelligence at semiconductors. Pang-atlo, mga rare earth metals. Maaring gamitin ng China ang kontrol sa supply ng mga rare earth laban kay Trump. Kontrolado ng Beijing ang halos 80% ng pandaigdigang produksyon at pagproseso ng mga rare earth metals. Hindi magagawa ang mga dekuryenteng sasakyan, kagamitang militar, at chips kung wala ang mga ito. Ang limitasyon ng China sa pag-export ng rare earth ay nakaapekto na sa mga global na tagagawa ng sasakyan. Ibig sabihin, ito ang alas na maaring gamitin o hindi ng Beijing kapalit ng konsesyon. At dito, nagiging pinaka-interesante ang lahat. Ibinabahagi ng China ang interes ng Washington sa katatagan sa Strait of Hormuz, ngunit hindi nito kayang magbigay ng mga konsesyon na maaring makasira sa pakikipagpartner nito sa Tehran o magdulot ng panganib sa reputasyon kung mabigo ang anumang uri ng pagmamamagitan. Hindi kayang talikuran ng China ang Iran sa publiko dahil maapektuhan ang reputasyon nito bilang maaasahang kapartner ng mga bansang hindi kanduranin. Sa tingin ko, ang pinaka-realistikong gawin ay tahimik na diplomasya. Maaring hikayatin ng Beijing ang Tehran na maging mas flexible sa negosasyon nang hindi ipapaalam sa publiko. At kukuha rin siya ng kapalit mula kay Donald Trump ng palihin. Ibig sabihin, diplomasya ito sa likod ng mga eksena. Sa huli, sa tingin ko, ganito ang lumalabas na larawan. Pupunta si Donald Trump sa Beijing na nasa mahinang posisyon. Dead end na ang digmaan sa Iran at halos patay na ang tigil putukan ayon kay Trump. Lampas $100 na ang langis at bumababa ang rating niya. Si Xi Jinping ang tumatanggap sa kanya mula sa posisyon ng lakas. Matatag ang ekonomiya, matibay ang relasyon sa Iran at kontrolado nila ang rare earth metals. At sa inaharap na napakahalaga ay ang pagbisita ni Vladimir Putin sa Beijing. Pagkatapos na makalis si Donald Trump, itong pagkakasunod ng mga pagbisita, una si Trump tapos si Putin, ay napakalinaw na mensahe. Nakikipag-usap ang Beijing sa parehong panig ng sabay. At pareho silang mas nangangailangan sa kanya kaysa siya sa kanila. Kaya tanging gagana lang kung mag-aalok si Trump kay Xi Jinping ng mahalagang bagay gaya ng pag-freeze o pagtanggal ng ilang paghihigpit sa chip. Seryosong senyales para sa Taiwan, malaking kasunduan sa kalakalan at iba pa. Sa ganitong paraan, maaring tahimik na gipitin ng China ang Iran. Pero kung mangyari man ang kasunduang ito, hindi ito iaanunsyo o maririnig ng publiko. Malalaman natin ito sa resulta. Pwedeng lumambot ang posisyon ng Iran matapos ang ilang linggo o hindi. Iyon ang magiging sagot sa tanong kung ano talaga ang napagkasunduan ni Donald Trump at Xi Jinping sa likod ng mga saradong pinto. Dito muna ako maglalagay ng ellipsis. I-share ang opinyon at konklusyon sa comment sa ibaba. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa paglalarawan ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.